puntong ito, kausapin naman natin si Froilan Romualdez, ang pinuno po ng External Affairs at Team Energy Corporation ng Suwal Power Plant. Ito po yung operator ng power plant kung saan nagkaroon po ng oil spill. Magandang umaga sa iyo, Froilan. Yes, magandang umaga, Kara at Howie. Sige, can you give us an idea paano nangyari ito na nagkaroon ng oil spill diyan sa paligid ng baybayin diyan banda sa may Suwal, Pangasinan? Na nanggaling daw sa tumatagas na tubo ninyo? Yes, that's correct. Lilinawin ko lang po, ito po ay isang oil leak po. Oil leak? Oil leak po. Kahapon po ng madaling araw ay nagkaroon po ng tagas dun sa isa naming pipe sa Suwal Power Station. Ito pong pipe na to ay malapit sa outfall. Ito po ay dahil sa normal wear and tear po at around 2:23 a.m. So by 3 o'clock po, ay amin pong na-contain. Through our emergency response team, na-contain po kaagad-agad. At most of the oil that was leaked was contained within the plant premises. At may konti lang po na umabot nga po sa outfall at nakaabot po sa kadagatan. Okay. Can you give us an idea? Bakit sinasabi ninyo, this is not an oil spill, this is just an oil leak? Ano pong ibig sabihin, sir? Kasi po, pag sinabi pong oil spill, it's related po kadalasan sa, kunwari, may barko na natapon na. Ito po ay may tagas lamang po yung pipe. Pero ito po ay pumunta pa rin po sa dagat, sir? May konti po na umabot sa karagatan. Ngunit ito po ay na-contain within a few minutes po. Napigilan po natin ang pagkalat nito at hindi po ito kumalat. Is this the first time, sir, na nangyari po itong tagas dyan sa inyong mga tubo? From what I recall, ngayon lang po yung ganitong klaseng insidente. Kasi yung planta po natin, 15 years old na po. Yeah. So, ano naman po ang epekto sa inyong operations nito? Nag-shutdown ba kayo at kahit partial itong inyong sistema? O ano bang overall effect nito sa power supply dyan sa Pangasinan? Ano po, nangyari po itong incidenteng to kasi po we were starting up our Unit 1 of the power plant, which is around 600 megawatts. So, sina-start up po namin siya. Nung pag-start up po, doon po ginagamit yung oil. Doon po nangyari yung insidente. Kaya, pero na-address na po, yung leak ay natakpan na po. So, hindi na po magkakaroon ng problema relating to the plant na relating to the leak. Tsaka right after po mangyari to, we reported it right away to the DNR and to the DOE since we are required to do so. And nakipagtuloy kami sa mga karampatang government agencies para ma-address yung situation. Pero so, sir, Pero sir, gaano man kalaki or kaliit itong tagas na to, sinasabi nyo nga na-control na or na-contain na, may mga naapektuhan pa rin ng mga residente, lalo na yung mga small fishermen in the area. Ano naman yung gagawin ninyo dahil kayo yung sanhi kung bakit naapektuhan yung kanilang kabuhayan? Well, sa ngayon po, we are conducting a full investigation and accounting of the incident. Hindi po natin malaman yung extent nung insidente. Pero as of yesterday po, ng 4 p.m., we had an ocular inspection of the coastline. At kahapon po ng 4 p.m., wala na pong visual trace. At base po din sa aming pagtingin sa mga fish cages na malapit sa planta, parang wala naman pong na-apekto so far. But I'm not saying na but we are continuing we continue to investigate and look into the matter and assess any possible impact of the incident. Yeah, Ginoong Romualdez, kasi kasasabi lang po ng mayor ng Suwal sa amin na may impact na raw doon sa small fishermen na umaasa naman doon sa coastal fisheries at sa mga shellfish dyan sa may baybayin ng Suwal. Opo. Yes, we will look into that po. We will coordinate with Mayor Arsinue and other government agencies as needed. Alright, maraming salamat po, Froilan Romualdez, ang head po ng External Affairs ng Team Energy Corporation ng Suwal Power Plant. Thank you, sir. Maraming salamat po.